Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakakamanghang ganda ng Coron, Palawan. Ilang araw na rin ang nakalipas from our 2 weeks Coron trip. I want to share yung mga naging highlights ng aming experience and some information that you need kapag kayo ay nag-travel na to Coron. So here we go! Sa eroplano pa lang, grabe na talaga yung excitement ko dahil ang Coron, Palawan is one of my dream place na mapuntahan. Paglapag ng eroplano ay nakaabang na kaagad sa amin ang van at agad-agad kami dinala dito sa Busuanga Bay Lodge Hotel kung saan kami nag-check-in. At sobrang natuwa din naman talaga ako kung paano nila kami winelcome. Lahat sila nakangiti habang kumakanta at ramdam mo talaga yung init ng kanilang pagtanggap. Ito na nga pala ang itsura sa loob kapag pumasok kayo sa main entrance. Ito na rin yung pinaka-kitchen nila at madalas dito tumatambay lahat ng guests. Sino ba naman ang hindi mapapatambay dito sa sobrang ganda ng view, sobrang relaxing and so peaceful talaga. Bumaba na rin kami kaagad para makita namin ang aming room. At bago kami magpahinga, konting room tour muna. Ito nga palang location ng aming room ay nasa ilalim lang mismo ng pool na nakita nyo kanina. Kaya kung gaano kaganda sa taas, ganun din kaganda yung view namin dito sa baba. At dahil pagod kami sa biyahe, pinili na lang namin na magpahinga maghapon. Since mahaba-haba naman yung panahon namin ng pagstay dito sa Palawan. Our plan is to rest for 2 days at mag-start ng adventure on the 3rd day. Pero hindi na namin kinaya ang inip on the 2nd day. Buti na lang, sagot kami ni ate. Meron daw sikat na waterfalls sa malapit na pwede naming puntahan. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nag-rent na agad kami ng motorcycle para mapuntahan namin yung falls. For those who wants to know, 1,000 pesos nga pala ang rent sa motorcycle para magamit mo siya ng whole day. And after 15 minutes of travel, narating na nga namin itong Concepcion Falls. Isa nga pala ito sa dinadayo ng mga turista dahil sa napakalinaw at napakalinis niyang tubig. Actually, nung naniligo ako dyan, ang dami kong nakitang isda at napaka-friendly nila. Hindi sila takot sa tao, lumalapit talaga sila. Anyways, nalaman pala namin sa mga kabataan na nakatira malapit dito sa falls na masyadong mababa ang tubig ngayon dahil sa sobrang init ng panahon. But usually, ang tubig talaga dito ay mataas. At bago ko patuluyang mabaliwala ang asawa ko dito sa video, ang sabi ko pala sa kanya, i-flex mo yung braso mo kasi pipicturean kita. And very masunuri naman kaya ayan, ako talaga ang may pakana niyan. After namin magtampisaw ng isang oras, napagdesisyon na namin bumalik na sa aming hotel. Goodbye, Falls. Goodbye. Kung napansin nyo kanina, meron akong hawak-hawak na papel habang kami bumabiyahe, yun nga pala yung mapa. Ibinigay yun ng hotel sa amin just in case na maligaw kami, alam namin ang way pabalik. Dahil dito, hindi ka talaga pwedeng mag-rely sa Waze or Google Maps dahil hindi consistent ang internet connection. May mga lugar talaga kayong madadaanan na walang signal. But don't you worry dahil safe naman ang lugar na ito at sobrang babait ng mga tao. Pero bago ko makalimutan, ang hotel nga pala kung saan kami naka-check-in is nasa lugar ng Busuanga. Ang pangalan ng hotel is Busuanga Bay Lodge and it is 1 hour travel going to Coron kung saan kami mag-island hopping kinabukasan. That is important thing for you to take note lalo na kung sa part ng Busuanga din kayo makakapag-book ng hotel for accommodation. On the 3rd day, nag-rent kami ng van para dalhin kami sa Coron. 1,000 pesos pala yung binayaran namin per person, one way pa lang yon para sa aming mag-asawa, balikan 4,000 yung total ng binayaran namin. And yes, dahil day 3 na nga ito, mag-island hopping na tayo. Yun nga palang tour namin today is dito namin binook sa Calamian Islands Tours, Palawan. Makikita nyo sa ilalim ang contact details nila. Ilagay ko na rin dito kung magkano yung aming binayaran at ang mga lugar na aming pinuntahan. Para naman may reference kayo sa Coron trip ninyo. Ngayon naman ay nag-i-snorkeling na ako at kasama ko sa likod ang mabait na tour guide na si JM. Sobrang natuwa nga kami mag-asawa sa kanya dahil inalagaan niya talaga kami the whole day of tour. Kanina ko pang hinihintay ang asawa kong bumaba pero mukhang naghihintay ako sa wala dahil napasabit na naman ang kwentuhan. So ayun, time's up na kami sa lugar na to and we need to move to another island na naman. Observe ko nga pala dito na most of the tourists are foreigners at lahat sila merong partner na kasama. Kaya kung single ka, pwede ka pa rin naman pumunta. Ngayon naman ay nandito na kami sa another lagoon at kinailangan naming pumasok sa maliit na butas na ito para makita namin ang napakagandang tanawin na naghihintay sa amin sa loob. Naku, tuwang-tuwa naman ang asawa ko dyan dahil ang hinihigaan niya ay malambot samantalang ako naiipit na. Pero ayos lang dahil sulit naman. Tingnan nyo naman pagdating dito sa loob. Sobrang ganda, malaparaiso talaga. Ang tawag nga pala sa tubig dito sa lagoon ay brackish water. Yun ay combination ng fresh water at salt water. Sobrang namangha din talaga ang asawa ko nung makita niya to. Ang sabi niya, this is the bluest water that I've ever seen in my life. At pinakamalinis din daw. Syempre, baka Pilipinas yan. #, it's more fun in the Philippines.
After nga namin magpaddle ng sabay, hinayaan ko na ang asawa ko na lumangoy at mag-enjoy. Habang ako naman naglalaro ng ganda-gandahan, nagfi-feeling muwa na lang. At pagkatapos nito, kumain kami ng lunch, nagpatuloy sa island hopping at umuwi na. At dito nagtatapos ang part 1 ng aming island hopping. Syempre, may part 2 dahil meron pa kaming another tour. Pero sobrang na-amaze talaga ako kay Lord dahil ang perpekto niyang gumawa, ang perpekto ng kalikasan. Kaya, thank you Lord, the best ka!